Lord, maraming Lord God, salamat Lord God sa umagang ito, sa magandang panahon, Panginoon Lord God. Salamat Lord God sa isang linggo Lord God, na patuloy mo kami iningatan, Panginoon Lord God. Sa isang linggo Lord God, sa trabaho namin, sa pag-aaral Lord God, sa ginagawa sa buhay, Panginoon Lord God. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa iyong mga biyaya, Panginoon Lord God, na patuloy namin nararanasan, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon Lord God, sa umagang ito, Lord God. Patuloy namin pag-bulay-bulayan, Lord God, yung banal na salita, Lord God. Patuloy namin maging kalakasan spiritual ito, Panginoon Lord God, sa araw-araw namin pagdadaanan, Lord God. Patuloy namin ito, Lord God. Patuloy namin ito, Lord God, papagawakan, Panginoon Lord God. Lord God, ang mga pangako mo, Panginoon Lord God, na patuloy namin, Lord God, maririnig, Lord God. Patuloy mo, Lord God, gamitin sa buhay namin, Panginoon Lord God. Bigyan mo kami ng teachable heart, Lord God. Teachable mind, Panginoon Lord God. Lord God, patuloy mo kami gabayan, Panginoon God, sa aming pag-aaral, Lord God. Patuloy ka namin, Lord God, maranasan sa umagang ito, Lord God. Ang presensya mo lamang, Lord God, ang siyang manguna, Lord God, sa oras ito, Panginoon Lord God. Patuloy ka, Lord God, pinapag-turn over, Lord God, sa iyo, sa oras na ito, Lord God, yung lingkod na ito, Panginoon Lord God. Patuloy mo, Lord God, pangawakan ang buhay ko, Panginoon. Patuloy ka makita at may taas. Lord God, salamat, Lord God, sa buhay, Lord God. Patuloy namin naranasan. Salamat sa habag mo, sa pag-ibig, na kailanman hindi namamalag mamahalin, Lord God. Salamat sa patuloy mo kami tinatawid, Lord God, sa mga bills, Panginoon Lord God, sa mga bayarin, Lord God. Salamat, Lord God. Ulang ang salitang salamat, Lord God, sa mga ginagawa mo kamangha-mangha sa buhay natin. Lord God, sa iyo lamang, Lord God, ang pinakamainam na papuri at karangalan sa matamis na pangalan mo. Kaya po sa mga babalang umaga sa bawat isa, yan po. Ako po yung nabibless kasi po yung nakarang Friday. Hindi pa natin na prayer meeting. So may work na po. Dinalas na po ako ng Lord. May kwento po yan. Ano po yung prayer po natin minsan, yung pag dininig ng Lord, magugulat ka na. Amen. Nagugulat ka lang ang trabaho kasi may pinag-iipunan po kami, sabi ko. Sabi ko, Adi, gagawin mo kong resume. Sure ka ba talaga? Wala ka pa MBA, wala ka pa pre-screener. Sige, gawa mo resume. Pumunta ka doon? Oo, pupunta ako. Parang nag-aalangan pa siya. Sige na, gagawa na nga kita. Dinagdo na ako sa mismong company doon sa may Binyan po. Habang nandun ako sa may labas ng subdivision, nag-pray na ako. Kasi wala akong dalang clearance. Ang dala ko ng resume. May data po pala. Ayun lang po yung dala ko. Wala ko ibang dala, kundi sarili ko lang pati si Lord sa akin. Sabi ko, pasok pa lang sa gate. Sir, saan po yung yung John Javier? Ay, sir, dire-diretso, tapos dire-diretso mo, tatlong hams kaliwa, tapos kaliwa ulit. Diretso po. Maaga pa ako dumating dun mga 7. 7:30 po pala call time nila. Mas maaga po ako sa mga empleyado po dumating. Sabi yung boss, hindi ba pasukin na yung interview? Naging honest po ako, sabi ko, sir, ayan po yung yung resume ko. Hindi po graduate, hindi po ako nakapagtapos. Hanggang alis lang po ako, hanggang grade 6 lang po ako. Okay na. Kaya mo na ba ako mag-start ngayon? Sabi ko sa akin, kaya mo na ba mag-start ngayon? Wala ko ba pupunta? Ay, wala po. Sige, ngayon, magsimula ka na sama ka na sa biyahe. Ganun kabilis sumagot ang ating Panginoon. Amen. Ganun kabilis ang answer na ating Panginoon Diyos. Basta dapat tayo na naglilikod sa Kanya. Amen. Sabi ko, Lord, sana po, Lord, sabi ko, hindi sana pa yun. Sana po, Lord, walang pasok na linggo. Kahit pa paano, makakapaglingkod pa rin ako sa iyo. Sabi ko, syempre, first time na work tapos ay malayo pa. Sabi ko, sir, pwede po bang rest day ko po Sunday? Ay, oo, wala namang problema yun. Pagba, ay, born again ka? Nagsiba rin ako doon, sabi ng boss. Sige, rest day mo Sunday. Tapos, sabi niya po, sa San Church mo, Amazing Grace. Amazing Grace. Saan Amazing Grace yan? Kabuyaw. Kilala po nila si Pastora Consur. Sabi yung madam po, yung asawa ni boss, kilala niya po si Pastora Consur.
dati daw po sila nag-church sa Amazing Grace, Pasitas, sabi niya po. Tapos, nakaka-bless po. Sabi ko agad, o sige, tanggap mo to, pag-umpisayan niya na to. Wala. Sabi ko, sir, kailangan pa po ba ng barangay clearance? Ano ba, barangay clearance. NBI, police clearance, yung mga ano po ba, yung mga pangangailangan sa work. Ay, hindi na, okay na yung... Hindi ka naman mukhang ano. Para mo naman yung resume ko, yung nasa profile ko po rito, ganun yung picture, itong cross. Kaya siguro mag-a-apply po ako pastor eh. Kasi ito yung picture. Tapos yung nakakatawa po yung ginawa ni Lord sa buhay ko nung nag-apply po ako. Kasi ultimano kagad yung answer ng Lord, ang bilis. Nakaka-bless. Tapos yung mga kasama mo pa sa work, hindi mo dadamot. Amen. Nagtuturo sila, yung sa mga technician. Sa aircon po kasi ako napunta eh, sa split type po. Pag gusto nyo magpapakabit na aircon, biglang nag-isip na gano'n. Ayun po, nakaka-bless kasi sabi ko nga po, yung mga kapatiran din sila, kuya siya, sabi ko, susunod, tayo naman may tabga tayo ng aircon. Tayo na hawak. Kasi po, unang-una, hawak po namin yung oras po namin, tsaka ma-handle namin yung ministry ng Lord. Kasi para-paras po yung ministry. Sabi namin, nag-uusap po kami lahat. Yung umpisa lang po, usap-usap lang po yun. Sabi ko kay ate, mag-a-apply ako. Nagulat pa kasi ate. Kasi balak namin mag-aral po sa aircon, technician po ng aircon. Sa Tesla po. Nagulat po si ate, mag-a-apply po ako sa aircon din. Ayun naman po, nakakatawa kasi po yung doon. Yung ilang araw ko pa lang po, marami lang ako natutunan. Doon po, kasi sabi nga nung kasama ko, kuya, parang may alam ka sa aircon. Sabi ko, wala, ano na ako yung window type. Split type to sabi ko po. Kaya sabi niya, ang bilis ng trabaho natin kasi siyempre mag-report po yun, yung kasama ko po. Kamusta yung kasama bago? Sir, okay naman po. Mabilis nga yung trabaho namin kasi hindi na kailangan turuan. Kasi pag tinutusan mo, ginagawa naman yung task. Yun po. Ang hiling ko lang po sa inyo, pag-pray niyo po ako kasi malayo po yung pinupuntahan namin. Minsan nasa Taytay po kami, Caloocan. Minsan, sabi po ng kasama ko, minsan daw po, mababato kami sa Lucena, sa Bicol, gano'n daw po. Kaya ang hiling ko po sa inyo ay prayer. Kasi sabi nga po pag ang prayer, sama-sama, malakas ang panlang sa harapan ko. Amen. Diba po? Ewan sunod, sisama ko lang po sila kuya. Amen. Pag-pray nyo rin po, balang araw, i-bless tayo ng Lord, spirit type nilalagay dito. Hindi na tayo may initan. Diba po? Pag-pray po natin yan. Walang imposible sa Lord. Kasi yung aircon po natin, pagod na mapapalitan na yan balang araw. Amen. Sige po, bago po ako magsimula yung po. Sabi po dyan, foundation. Amen. Next po, Ate Trina. Sabi po dyan, sa Matthew, ayan. Sabi po dyan, kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay tulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon na bato na umulan ng malakas at bumaha at bumampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Next po. Ngunit ang sinungaling na lalaki sino mang nakikinig sa aking mga salita pero hindi namang ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin ng umulan ng malakas at bumaha at pas ang malakas na hangin sa bahay nagiba ito at lubusang nawasak. Amen. Sabi nga po yan, next slide po, Trina. Two wise men. Sabi nga po yan. Who is the strong foundation? Sino po yan? Yung nagtayo sa matibay na pundasyon o yung sa buhanginan? Amen. Kung sa buhay po natin, saan po tayo magkatayo? Siyempre, doon sa bato. Diba? Sabi nga po yan, the wise man, ang isa ay nagtayo sa kanyang bahay na sa ibabaw na bato. Amen. Wala naman siguro po sa atin na magkatayo sa ibabaw ng buhangin.
ng bato, di ba po? Sabi nga po, ginamit to ni ate yung Father's Day, di ba po? Ngayon gagamitin naman po natin sa buhay natin. Sa buhay natin, kailangan tayo magtatayo ng pundasyon sa ating Panginoon Diyos. Amen. Doon lang po tayo magtatayo ng ating pundasyon. Kasi siya yung nagbibigay ng kakasa sa atin. Amen. Ang tanging foundation natin si Lord. A great foundation ay si Jesus. Amen. Hindi lang siya foundation, kundi great. Magiging mas malaki pa, di ba? Tandaan po natin, hindi tayo yung isang lalaki na nagtayo lamang sa kabuhan niya. Yung bumagyo na, natangay na ito. Amen. Bakit? Bakit tayo yung matayo ng lalaki? Kasi nagtatayo tayo dun sa bato. Amen. Kasi alam natin, si Jesus ay hindi magigiba kailanman. Ano ba yung mga bagyo na dumaraan? Bagyo sa buhay nating problema. Kasi pag nagtayo ka sa buhanginan, maaaring umagos yung bahay mo. Pero pag sa bato ka nagtayo, sabi niya po, matibay ang pundasyon ng buhay mo. Amen. Pag kay Kristo ka nagtayo ng bahay, matibay ang pundasyon. Kahit anong bagyo, kahit anong pagsubok, kahit anong persecution na dumaan sa buhay mo, hindi ka kayang matinag. Sabi niya, kahit anong shake eh. Amen. Kahit anong malog sa'yo ng kaaway, hindi ka kayang mag-iba eh. Bakit? Matibay yung pundasyon mo eh. Amen. Pero kung bigla nagtayo sa buhanginan, sabi niya, ang isa ay nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Di ba po? Maaaring madala ka. Konting pagsubok pa lang, nadadala na eh. Di ba? Ganun ang mga tao. Konting paghihirap pa lang, nadadala na kagad. Bumibitaw na kagad. Di ba po? Ano yung bridge natin kanina kanta? Ano yung kanta? At kahit na maputol pa, alitid sa kaawit. Di ba po? Sabi nga ron, kahit na maputol ang ating litid sa kaawit, kaya na tayo laging bumuburi sa Panginoon, di ba po? Wala tayo ibang buburihin sa dating Panginoon. Amen? Kaya tanong pagsubok na dumadaan sa buhay natin, basta lagi natin tandaan, ang great foundation natin lagi ay si Lord. Amen? Kasi pag nagtayo ka sa sarili mong pundasyon, kayang-kayang mag-iba. Kasi sarili mo to eh. Amen? Ito sarili natin mahina. Diba? Kaya nga yung favorite verse ko, I can do all things to Christ eh. Kaya kong gawin ng lahat ng bagay sa tulong nating Panginoon Diyos na buhay. Pero kung wala yung Diyos na buhay sa buhay ko, hindi ko kaya yun. Amen. Yung skill, yun nga po pala, yung sa resume ko, nakasulat yung skills. Nilagay ni Ate Trina po yung skill. Sabi ng boss ko, okay, marunong ka pa na ito, okay. Dahil pala ka lang, ba't dito ka? Tapos, di ba, gusto ko pong makapag-experience na ako sa iba. Okay, sige, mag-umpisa ka na sabi sa akin. Tapos yun po, nakakatawa po kasi ang bilis ng yes ng Lord sa prayer eh. Sabi ko, parang ni Lord, dalawang beses ko palang sinama sa prayer meeting, sinagot mo na agad ang bilis ng Lord. Kami nga nagulat eh. Pag-chat ko sa kanya, Adi, mag-umpisa na daw ako. Bilis naman. Eh, may lagi buti, may dala na po akong damit na extra. Eh, lagi naman po ako nagdadala ng damit pag-aalis po ko. Yun, nag-umpisa na po ako. Nagulat po siya na mag-i-start na ako yung araw na yun. Tapos yun, nakaka-bless si Lord kasi yung mga kasama mo pa, kasi edad ko eh, 28, 26, mga kasidad lang din po. Kasi hindi sila matadamot po talaga, nakaka-bless kasi yung mga ganong bagay na magtuturo sa'yo tungkol sa mga aircon, madalang po yung po. Sabi nga nung isa, yung technician, yung sabi niya sa atin, nag-aaral po siya ng testa. Sa school, matutunan mo, puro teaching, ganon, walang actual, sabi niya. At lecture, ganon po. Pero dito, matutunan mo agad, actual. Ayun na advantage pag nandito ka na sa mismong field ng aircon, sabi niya po. Yun po, kaya nakaka-bless po sa Lord nung mga ilang araw pa lang ako ron. Ang dami ko na po talaga natutunan. Nakaka-bless, sabi ko po. Sabi ko kala kuya na pag may bakante, ipapasok ka agad sila para may alam. Yun po. Tapos yun po, sabi nga po yan,
Ang matalinong lalaki nagtayo ng bato, nagtayo ng pundasyon ng bahay sa ibabaw ng bato. Di ba po? Tayo ay matalinong mga Kristiyano. Wala tayong matatayuan, kundi ating Panginoon. Amen. Kasi kung magtatayo lang tayo sa sarili natin, sabi niya po, maaaring matibag ang pundasyon ng buhay natin. Amen. Kunting pagsubok pa lang, pagdating sa pera, ano ba yan? Wala naman tayong pera. Then usually, yun narinig, ano ba yan? Bayaran na naman ang bill. Ano ba yan? Judith ka naman. Diba po? Pero pag kay Kristo ka nakatayo, Lord, kayo nang bahala dito. Diyan ka muna. Sasabi ko pa eh. Diyan ka muna. Ito, darating na naman isa, uy, diyan ka muna. Pero natatawid ng Lord. Di ba no? Pag kay Kristo ka nakatayo. Pero pag sa buhay mo lang nakatayo, parang kang isang lalaki. Bakit? Nasa buhang yun na nagtayo ng bahay na nanaagos. Di ba? Pagdating ng bagyo, nawawash out. Di ba po? Ano tayo ron? Yung matalinong tao, di ba po? Amen? Kasi ganun tayo mga Kristiyano eh. Hindi tayo magtatayo ng bahay o ng pundasyon ng buhay natin sa sarili natin, kundi sa ating Panginoon tayo magtatayo ng pundasyon. Sige po, next slide. Ayan po, example, di ba po? Kung magtatayo ng pundasyon ng bahay, lumalabas po tuloy yung pagkumontrata na. Kung magtatayo po tayo ng bahay, kailangan na matibay ng pundasyon. Nakita niyo po yung mga bakal na yan. Pundasyon po yan ng poste. Pag tinignan niyo po, parang poste lang, pero pati ilalim meron. Di ba po? Kasi bahay yung itatayo eh. Matibay kailangan. Di ba? Pero pag nagtayo ka nga ng pundasyon na walang bakal, maaaring mabitak, mag-iba agad. Mahina. Di ba po? Pero pag may pundasyon na ganyan, nakatibay, na puro bakal, yung kanina nga ba, gilayout kami nila kuya, marami talagang bakal na kailangan. Kasi, ilan ko yan? 16 na bakal. Binuhin niyo po yun, magkano po isa nun? 200 times 16. Makabal ba po yun? Kailangan po kasi natin na mas matibay na pundasyon. Kasi sabi nga po, ang ilalagay natin dyan, mga sasakyan, tayo, dadaan dyan. Pag mahina, maaaring bumigay. Di ba? Pero po, pag tayo bilang Kristiyano, kailangan matibay yung pundasyon natin kay Kristo. Amen. Ano ba yung sinasabing matibay na pundasyon? Matibay na faith mo sa Lord. Diba po? Sabi nga, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Amen. Sabi nga po, kamusta yung pananampalataya natin kay Kristo? Kamusta na yung pananampalataya mo kay Kristo Jesus? Amen. Patuloy ba tumatatag? Patuloy ba tumitibay? Patuloy bang lumalalim ang relasyon mo kay Kristo? Diba? Sabi nga po, ang tunay na pundasyon natin si Kristo eh. Diba? Ang head natin, sino po ba? Kristo. Diba? Jesus Christ ang pinaka-head. Tayo lamang ay ang tawag ko under lang po tayo ni Christ. Diba po? Hindi natin pwede lampasan si Christ. Kasi pag nilampasan natin yan, sobra naman po tayo para tayo sa kibulit. Hanggang dito lang po tayo. Sabi nga po. Nakakatawa lang po eh. Yung pag-apply ko. Sabi nga po, ang kaisipan ng Diyos ay hindi mo kaisipan talaga. Yung nakaraan pa namin tinatopic yan eh. Yung tuwing may Bible school, may kami po rito share. Yung hapon. Sa Isaiah 53, ay hindi. 51 po no? 51:10. Ang kaisipan ko ay hindi mo kaisipan. Ang plano ko ay hindi mo, yun po. Di ba po? Nakakatawa lang kasi po, ngayon, patuloy natin napapatunayan yung mga pangako niya na hindi napapako. Di ba? Kasi doon pa lang may answer na kagad si Lord eh. Kung ano yung ginawa sa buhay ko, gagawin din sa buhay niyo. Pero iba-iba nga lang po ang buhay ng Lord. Amen? Iba-iba ang pagkilos natin, Panginoon. Amen? Iba-iba yung sitwasyon ng buhay natin. Iba-iba yung mga pinagdadaanan natin. Pero isa ang Diyos na kumikilos sa buhay natin.
Amen. Sige po. Sabi po dyan sa Efeso 2 verse 20, tayo mga mananampalataya ay tulad ng gusali na ang mga haligi ay ang apostol at ang mga propeta at ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Amen. Yung mga apostol, walang ibang naging pundasyon kundi si Kristo. Amen. Yung sumunod sila, lahat sila sumunod. Amen. Ultimano pa rin trabaho, iyon eh. Amen. Yung doktor, yung mangingisda, yung karpintero, yung maninilabuwis, lahat yun iiwan nila. Kasi sumunod sila kay Kristo. Amen. Sabi nga, kung ngayon tayo, may mga pangangailangan, wala tayong iba kundi lalapitan ating Panginoong Jesus. Amen. Kuya, iwan ko ba yung trabaho ko? Pag-pray mo muna sa Lord. Diba? Kuya, anong edad ko na? Wala pa akong work. Kuya, anong edad ko na? Wala pa akong girlfriend, boyfriend. Diba? Lahat yung dinadaan ko sa prayer. Amen? O, sabi nga po, huwag natin mamadaling si Lord. Si Lord yung nagbibigay ng lahat ng ito eh. Amen? Lahat ng pagtatrabaho natin, lahat ng financial natin, lahat yun kay Jesus tayo umasa. Amen? Ano ang kailangan? Manampalataya. Amen? Sabi nga, tayo yung mga mananampalataya ay tulad ng gusali na ang mga haligi ay ang apostol at ang mga propeta. At ang pundasyong ito, ang pundasyon ay si Kristo. Tandaan natin na lagi magiging pundasyon nga po natin ay si Kristo. Amen? Kasi ang mga apostol nga po, ang lang tangi naging pundasyon lang nila si Kristo. Kahit anong paghihirap nila, persecution na dumaan kala Peter, di ba? Ilang beses nga po dininay si Jesus, pero patuloy pa rin sila. Kundi naging pundasyon nila kundi si Jesus. Amen? Kaya ang mahalaga po sa buhay na magiging Kristiyano natin, ang magiging pundasyon nila, lagi po natin ay si Kristo. Amen? Sabi nga kahit, bakit kaya sinabi dyan, ang mananampalataya ay tulad ng isang gusali na ang haligi, ang mga apostol, at ang pundasyon ay si Kristo. Bakit kaya sinabi maging pundasyon natin si Kristo? So, palagay niyo bakit? Kasi kung yung sariling pundasyon mo lang itatayo mo sa buhay mo, maaari talaga makuha ka ng mundo. Amen? Maraming Kristiyano ngayon, binigyan ng trabaho na wala sa church. Amen? Nawala po talaga. Kaya ang prayer ko, Lord, pag binigyan mo ako trabaho, Sunday wala. Nire-request ko pa nga po pag Saturday, alas 5, makaka-out na ako kasi may practice po kami. Sabi nga po, walang imposible sa Lord. Lahat yun kaya niyang gawin. Amen? Basta manampalataya lang tayo na may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sa trabaho, sabi nga po dyan, sa trabaho po, kailangan natin ng pakisama. Amen? Pagpakumbaba, humble, lalo pag bago, andyan yung mga yung mga bully-bully, yung lololokohin ka, siyempre makikisama ka na. Tulad nung Sabado, siyempre sahod nila. Saka pala sama sa amin, kasama ko kasi yung bayo ni Trina. Ay, sabi ng bayo ni Trina. Ewan ko sa inyo kung mayayaya nyo yan. Kung mayayaya nyo yan, ewan ko lang. Sabi ng bayo ni Trina, kaya mayayaya nyo, hindi nyo mayayaya yan. Uuwi na yan. May tambayan po kasi sila ron sa paglabas ng division. May sila ron, may tambayan. Parang maliit na 7-Eleven tapos may space doon. Doon sila nag-iinom. Pero sunod ko na, sunod ako, dadaan ako ron eh. Sabi ko, pagdaan ko, yun na ako. Sabi nung Mary na sabi ko sa inyo, hindi mayayaya yan eh. Yun po. Sabi nga po, ang tanging pundasyon natin, pag tinayuan mo yung pundasyon mo si Kristo, hindi ka maaagaw ng kaaway. Amen. Pero kung mahina yung pundasyon mo, pre, sama ka. Upo lang ako sa siya. Yung isa, sunod-sunod ka siya, umuwi, lasig eh. Yung dating tumatayo, ngayon umiinom eh.
Di ba? Pangit naman yun. Maganda yung dating umiinom, ngayon tumatayo. Amen. Yung dating tumataya, ngayon tumatayo. Dating tumataya, ngayon tumatayo mo na eh. Matagay. Di ba po? Hallelujah. Next po. Sabi sa Isaiah 43 verse 2, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tumawid ka tumawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang lihab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Amen? Sabi niya po diyan, kasama mo ang Diyos na isang kapunta. Kasama natin ang Diyos. Kaya pumunta pa lang doon, kinakanta ko na yun eh. Kasama natin ang Diyos. Ang advantage pag worship leader ka, pag worship team, pag pumunta sa kaya kayo mag-apply ka, magpapasok ka, ay advantage doon. Nag-worship ka, papunta ka pa lang sa work mo. Amen? Kaya pagdating doon, may answer na sa Lord eh. Kasi win-worship mo na siya, lahat ng glory, binibigay mo na sa Lord. Amen? So, all the glory, binibigay mo na lahat sa Lord eh. Papunta ka pa lang doon sa lugar na yun, pinupuri mo na eh. Kaya pagdating mo sa lugar na yun, yes, answer ka agad ang pagdating mo rin. Granted ka agad ang sagot ng Lord. Di ba? Ngayon na advantage ng mga magdangilingkod sa Diyos. Di ba? Pag yung puso mo na naka-align na rin sa Lord, sa Diyos, nandun na sa Kanya, ang nasa isip mo lang, worship eh. Papunta ka rin sa work, o kaya nag-drive ka ng tricycle, ng kotse, nagpupuri ka eh. Amen? Kasi ang sarap mag-worship sa gitna ng mga pagtatrabaho, ng mga pag-aaral, kasi di mo na nadadama ang pagod para may nag-worship ka sa Lord. Example, kunyari naglalaba. Pagtugad, hindi mo napapansin, matatapos ka lang maglaba. Kasi habang nagpapatugtog ka, nag-worship ka sa Lord. Diba? Binibigyan ng lakas ng Lord na parang kulang pa doon natin ang labad ko. Yung mga marurumi kaya, ay mga malinis kaya sa kabit, labad ko. minsan ganun si mama eh. So, hindi mo na maglabad. Parang meron po magmahong na labad, bukas na lang. Diba? Parang nakakabitin pag yung nag-worship tapos may tugtog. Tapos na pala ako, Lord. Parang di ko naramdaman yung pagod ah. Kasi yung lakas na binibigay sa'yo ng Lord, di ba? Naranasan mo. Kasi pinupurihan mo na siya eh. Lahat ng glory na binibigay mo na agad sa Kanya. Amen? Kaya yun ang advantage ng mga Kristiyano. Subukan yung patutulang na worldly. Parang ang bigat-bigat. Tapos makikinig ka ba ng Dear M.O.R. Pati yung problema nun, ma-adapt mo. Totoo yun. Ay papadudot. Oo, hindi mo dati mo yung tip. Basta dati mo. Kaya nag-Christian na pong malalim na ako sa Lord, hindi, sa pag-naayin na rin ko na ba yan? Tignan mo. Mamaya, ikaw na may problema yan. Nag-away na. Pati nangyari sa example, sa mga asawa, pag nyo narinig, baka yun, gagawin mo yun. Sabi siya, tigilan mo na pakikinig na yan eh. Sabi siya, tigilan mo na pakikinig. Bakit? Kasi na-adopt eh, di ba? Na-adopt mo yung worldly. Yung problema na iba, na napupunta sa'yo, transfer, yung spirit. Sabi nga, ang tanging nga, ang tunay na Kristiyano, pinapakinggan ay worship song. Amen. Para hindi ka maagaw ng mundo. Amen. Kasi pag yung word din, yari, dear M.O.R. ganon, nakikinig ka, papadudot. Wala pa yata isang oras, pagtapos ng, na yun, ng pakikinig na yun, pagdating, baka nabawain ka. Ganon lang agad eh, kasi yung pag yung worship, kumain ka na ba? Ano sa mo ulam? Tara, kain tayo sa labas. Gano'n. Di ba? Kasi na-inspire ka, yung pag-ibig ng Diyos, lalong lumalalim. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, isinishare mo naman sa iba. Amen. Kaya mahalaga yung love eh.
Love ng Lord sa buhay natin. Kaya yung love ng Lord, iparanas din natin po sa mga kapatiran natin. Amen. Kasi kung may adapt mo yung problema ng iba, pag na may kausap ka, yun din yung masishare mo sa kanya. Pero pag yung kausap mo lagi si Lord, kayo ng Lord na may ugnayan, kasi ako matawag mo na, Opo Lord. So, sobrang puspos ka na eh. Ganun naman ang tama, ganun ang sabi mo. Ngayon, may kausap ka na, pag sanay ka ng makipag-usap sa Lord. Opo Lord, Lord ka na lang eh. Minsan, ganun po ako eh. Sabi, pray nyo ano ron? Wala pa po Lord. Ano Lord? Loko may ano ron, pre? Di pa Lord. Kaya sabi siya, akala tuloy sa atin, balik. Hindi nila alam. Kakausap natin si Lord. Amen. Pagpuspos tayo, nakaka-bless eh. Amen. Next po, ayan po. Sabi diyan, pag sa bato ka nakatayo, hindi ka mangangamba. At hindi ka mababalisa. Hindi ka malulungkot at hindi ka matatakot dahil kasama natin ng Diyos. Amen. Diba? Tandaan po natin, pag sa bato tayo nakatayo, hindi ka matatakot. Kasi kasama mo ang ating Panginoon Diyos. Amen. Hindi nga malulungkot, hindi ka malulungkot eh. Bakit? Dala-dala mo yung joy ng Lord. Diba? Dala-dala mo yun. Hindi ka matatakot. Dahil kasama mo ang Diyos. Saan ka man pumaroon. Amen. Kaya nakaka-bless ko eh. Kasi yung nakaraan, dala-dala ko po yung L3. Sabi nung, pre, ka na mag-drive. Galing po kami Taytay Rizal. Malis yata po kami ron 9:30. Dumating po kami dyan 10 sa may Southwood. Sabi nung driver, pre, subis ko lang magpatakbo ng bilas mo. Bilas ba tawag po ron? Bilas mo? Nagtatap speed dun sa express. Sabi ko, hindi ko sinumamalayan kasi nagpapatugtog ako ng worship song. Sila pala, nakakapit na. Sabi ko, pre, susunod, dandahan lang ha, para may nahabol ka. Kasi hindi ko namamalayan. Kasi sanay ko ako, para sa kaliwa, overtaking lane yun, mabilis ka talaga ron. Mabilis naman po magpatakbo yung driver ko. May kapalitan po kasi ako eh. Driver at technician po namin. Mabilis yung magpatakbo, pero nakakatakot naman talaga. Biglang ma-overtake na solid lane eh. Mapapakamot ka na lang eh. Jesus, mapagano ka doon. yung wala ka sa pray mo, mapapapray ko eh. Sabi ko, pag hindi talaga Kristiyano yung driver mo, kakabahan ka eh. Kasi walang kundi pasok na ng pasok. Sige. Sabi ko, nakakababala pag hindi Kristiyano driver mo. Kaya gawin ko ako ng kwento kay Trina pag uwi. Yung technician namin, driver namin, nakakatakot. Bakit? Pasok na pasok, miski alanganin. Pero pag yung driver mo Kristiyano, may ingat yun. Amen? Pag yan, sila Ate Brenda, sila Kuya, may ingat yan. Diba? Sige dyan, natay ko mag-drive eh. Diba po? Dami ko pa na-experience nyo itong isang linggo na to eh. Hallelujah. Ako po'y nagbilas eh. Sa isang linggo na patuloy na sinamahan ako ng Lord. Amen. Sabi ko nga po eh, Trina, wala akong dalang, yung resume, wala akong dalang, hindi ako graduate. Dala ko lang ang pangalan ni Jesus. Sabi ko, wala akong ibang dala, kundi yung bandera lang. Ibandera ng sarapan nila ang Panginoong Jesus. Amen. Sabi nga, di ako nabigo. Mga kapatid, hindi po ako nabigo. Yung dala-dala ko yung pangalan ni Jesus sa buhay ko. Di ako nabigo. Kasi dala-dala ko yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Nakaka-bless po talaga. Hallelujah. Hanggang ngayon po eh, hindi ko may paliwanag kung mali yung vision ko eh. Oo po eh. Simula nung Tuesday hanggang yung Friday po, yung kahapon. Ang daming ginawa ang Diyos sa buhay ko.
Amen. Ang daming kamangha-manghang pinapakita ng Diyos sa buhay ko. At sa inyo rin maraming po ipapakita ang ating Panginoon. Amen. Kung ngayon wala pa, patuloy tayong mag-idiktik natin sa prayer yan. Tuwing Friday. Kaya nga po yung Friday, sabi ko, Adi, baka mag-OT ka pa, ha? Wala ako. Wala ako, baka wala ka pa. Baka mag-OT ka pa, wala na ako, wala ka pa. Sabi ko, hindi, di ako mag-OT yun. Siya po bumalik sa akin. Amen. Yun nga lang po, marami kang mamimiss pag wala ka na pag wala ka tuwing Friday. Kasi nasanay ka sa pananalangin eh. Kaya tuloy habang gumagawa ko, nag-pray ako eh. Pero tapos ka na, amen. Pero tapos ka na, amen. Kasi alas 5 na, sabi ko, start na sila. 5:30 na. Kaya yung tumatawag ako sa akin niya, sabi ko, nagpe-pray na yun, sabi ko, hindi ko natatawagan. Kaya po pag nandun ako sa work, ang paalam ko na sa kanya, Adi, dito na ako. Adi, alis na kami. Ganun lang. Kain na ako. Tapos na. Kasi may work ako eh. Wala po talaga cellphone eh. Meron naman po pag nasa biyahe. Kaso yung cellphone ko po, ginagamit sa GPS, sa Waze po. Gamit na gamit po talaga lang mga cellphone po namin. Kasi pag nagkamali ka ng search, sa iba ka mapupunta. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, next slide po. Sa Isaiah 42 verse 10, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo, palalakasin kita at tutulungan, iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Amen. Sabi nga po dyan, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at iingatan, tutulungan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siyang makakapagligtas sa iyo. Sabi nga sa oras ng ating mga pagsubok na dumaraan sa ating mga buhay, ng mga bagyo sa ating mga buhay, huwag tayong mangamba. Amen. Kasi patuloy tayo iniingatan ating Panginoon Diyos. Di ba po? Huwag tayong mangamba kasi patuloy tayong tutulungan ng ating Panginoon Diyos. Huwag tayong mangamba kasi patuloy niya ang kanyang kapangyarihan na siya rin makakapagligtas sa atin at patuloy natin makakasama. Amen. Kaya ang panalangin, kaya pag umalis kami, nag-pray ako eh. Yung pag hindi ako driver, nililay-hands ko na eh. Kaya akala tuloy yung driver ko, "Bro, ano yung tinatawag mo?" Doon napapalay-hands ako eh. Hallelujah. Pag hindi ako yung driver, napapalay-hands ako. Nag-pray na ako kasi sabi niya po, kailangan natin yung prayer ng Lord eh. Di ba? Mas sabi nga po, mas maraming prayer, mas malakas yung impact sa Lord. Amen. Kaya ako ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako sa inyo. Yung mga nag-pray na magkaroon ako ng work, inanswer na po ng Panginoong Diyos. Diba po, ang tagumpay ang Panginoong Diyos at ako. Pinakita niya yung mga kamangha-kamangha niyang bagay na hindi natin inaakala. Amen. Nakaalanganin pa ako nun, nag-aalangan ako yun. Sabi ko, tatanggap kaya ako? Siyempre, tao lang naman tayo eh. Diba? Minsan, napapanghinaan ng loob. Pero pinapaalala ng Lord, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya rin makakapaligtas sa iyo. Hindi kailanman hindi nagbago yan. Amen. Madalas mo nang marinig yan, pero hindi kailanman hindi magbabago yan. Madalas mo nang mabasa yan, pero hindi kailanman hindi magbabago ang mga pangako mo. Amen. Sabi nga ang salita ng Diyos, today and tomorrow and forever. Hindi nagbabago. Today and tomorrow and forever yun, mga kapatid. Kaya yung mga pinanghahawakan nating mga salita ng Diyos, panghawakan lang natin, huwag natin bibitawan. Amen? Kasi may gagawin at gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen?
Hallelujah. Next po, Andrina. Isaiah 42 verse 13. Sapagkat ako ang Panginoon na inyong Diyos, ako ang magpapalakas sa iyo at nagsasabi, huwag kang matakot dahil tutulungan kita. Ba't kami naparating natin Panginoon Diyos na huwag tayong matatakot? Kasi sa mga oras na ito, ang pinagdaanan natin iba't ibang klaseng mga pagsubok. Pero ang tinuturo ng Diyos sa buhay natin, huwag tayong matatakot. Bakit? Tutulungan tayo din ng Diyos. Amen. Ulitin natin sapagkat ako ang Panginoon na inyong Diyos, ako ang magpapalakas sa iyo at magsasabi, huwag kang matakot dahil tutulungan kita. Hindi kailanman hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen. Patuloy kang tinutulungan ng Diyos. Minsan nga tayo ba'y nagkukulang eh? Mas maraming pagkukulang. Amen. Mas maraming pagkukulang tayo. Pero sa Diyos walang pagkukulang sa atin. Amen. Minsan, ugali lang natin, kulang na kulang talaga eh. Di ba? Pero patuloy tayong pinupuno ng Lord. Yung pagkukulang natin, patuloy na binibigay ng Lord. Di ba? Hindi naman siya yung, sige anak, yung pagkukulang mo, okay lang yan. Lahat ng pinagdadaanan natin may tinuturo lang ng Diyos. Amen. Iba't ibang sitwasyon, iba't ibang kalagayan, iba't ibang mga problema. Di ba? Pero sabi nga dyan, ako ang magpapalakas sa iyo at magsasabing huwag kang matakot dahil tutulungan kita. Di ba? Ganun kabuti ang ating Panginoon Diyos. Wala tayo ibang sasandalan kundi ating Panginoon na. Amen. Tutulungan. Lord, parang minsan di mo na ako tinutulungan. Hindi mo lang nararanasan, hindi mo lang nakikita. Kasi nakikita mo yung paderan ng problema mo. Diba? Nakikita mo lang yung problema, di mo na nakikita yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Diba? Yung maliit na bagay, di mo na nakikita. Yung pagpalain ka ng Lord, yung relax ka ng Lord, yung pag-isip mo lang, biyaya na yun sa harapan natin. Di mo na nakikita yun kasi nasa harapan mo rin problema. Diba? Ganun po na nakikita natin. Pero sabi niya, sino yung magpapalakas sa atin? Sabi yan, ako ang magpapalakas sa iyo at magsasabing huwag kang matakot. Ilang beses na po sinabi na huwag tayong matakot. Marami na po. Di ba? Sa daming-dami na sinabi na huwag tayong matakot pero patuloy tayong natatakot. Patuloy tayong nangangamba. Di ba po? Ano sabi si Joshua 1:8? 1:9. So, babasahin mo natin. Joshua 1:9. Makalakas ka, magpakatatag. Diba, sabi po ron, magpakalakas ka at magpakatatag. Diba po? Huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. Amen? At mawawalan ng pag-asa. Joshua 1:9. Pagkat ako ang Diyos at samahan kita ang kamang kumarang. Sabi po dito, Joshua 1:9, huwag mong kakalimutan, 1:8 yan. 1:9, alalahanin mong palagi na ang biling ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya manghina dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay siya sa inyo kahit saan ka man pumaroon. Amen. Sabi ko rin, huwag tayo pa rin matatakot eh. Kasi nasamahan tayo ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kaya lagi natin ang alalahanin sa bawat alis natin, sa bawat mga pagsubok natin na huwag tayong matatakot. Sabi, hindi ba kita itutusan, ikaw ay magpalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ni malupaypay sapagkat ang
Panginoon mong Diyos ay sumama sa iyo saan ka man pumaroon. Amen? Ang dami na sinasabi ng Diyos sa ating sa atin, madami ng pangako na huwag tayo matakot, pero patuloy tayong natatakot. Diba? Sama mo natin Joshua 10:25. Sabi po dyan. At sinabi ni Joshua sa kanila, huwag kayong matakot ni maglupaypay. Kaya magpalakas at magpakatatag na maigi sapagkat ganito ang gagawin ng Panginoon sa inyo lahat. Inyong mga kaaway na inyong kinakalaban. Amen? Patuloy sabi niya, patuloy magpalakas eh. Kasi iba't ibang pagsubok natin pinagdadaanan. Iba't ibang trial, iba't ibang bagyo ng buhay, iba't iba. Sabi nga, bakit kaya patuloy na magpapalakas tayo? Kasi sa bawat araw, iba't ibang pagsubok na dumaraan sa buhay natin. Hindi yung pang Sunday, ito yung problema ko, okay lang to. Bukas naman wala na to eh. Hindi naman sa ganun yun. Hindi naman po yung ganun lang yun na problema ko ngayon, bukas wala na. Diba? Kaya kailangan lagi tayo magpapalakas sa harapan natin po. Paano tayo magpapalakas? Ang tanong. Paano tayo naman magpapalakas? Diba? Paano tayo magpapalakas? Patuloy tayo manalangin sa Lord. Amen? Na hindi tayo maagaw ng kaaway. Na hindi tayo manghina at maglupaypay. Amen? Kasi sa panahon po ngayon, mga kapatid, maraming pag-shaking, sinishake ngayon ng mga Kristiyano. Diba? Marami ngayon. Diba? Kung napapansin nyo, hindi lang po kayo may mga pagsubok, kami rin po. May mga pinagdadaanan din. Lahat po na tumatayo rito, may mga pinagdadaanan po yan. May mga pagsubok po yan. May mga prayer din po yan. Hindi lang po kami nagpapahayag. Miski rin po kami may mga pinagdadaanan din po. Lahat po na tumatayo rito, lahat ng nagsasalita po dito, lahat po yan may mga pinagdadaanan sa buhay. May mga pagsubok. Pero patuloy na tumatayo sa harapan ng Panginoon. So, alam niyo ba bakit? Wala kami iba sa sandalan, kundi ang tanging Diyos na buhay lang. Doon lang kami umaalign kay Kristo. Kasi sabi niya, kung sa mundong ito, umaalign kami, wala. Maaaring maagaw ka ng mundong ito. Diba po? Next slide po. Sabi sa Hebreo 13 verse 8, si Kristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon. At magpakailanman. Amen? Sino hindi nagbabago? Kristo. Amen? 13:9. Diba po? Dati nakalagay, ayun po ba nakalagay dyan? Diba po? Dati yung nakalagay dyan eh. So may, dyan po, so may grupo niya. Ngayon natakpan na. Si Kristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Kung ano si Kristo nakilala mo noon, ganoon pa rin siya hanggang ngayon. Amen. Hindi siya nagbago. Maaaring magbago yung ugali ng kapitbahay mo, pero si Kristo hindi magbabago. Di ba po? Si Kristo hindi nagbabago noon at magpakailanman. Diba po? Ganun si Kristo sa buhay natin. Kaya sabi nga, dapat ang maganda, tayo yung nagbabago. Diba po? Si Kristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon at magpakailanman. Kung ano yung naranasan mo noon, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Diba po? Kung ano yung pinakita sa iyo ng ating Panginoong Jesus noon, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Kung ano naranasan mo sa feeling ni Kristo, ganoon pa rin siya hanggang ngayon. Hindi naman siya nagbago eh. Amen? Kung paano ka binibless ng Lord, ganoon pa rin siya hanggang ngayon. Hindi siya nagbabago. Pero po,
Kung paano mo nakilala si Kristo, yung unang pagtanggap mo, yung unang pag-yes mo sa Lord na maglilingkod ka, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Amen? Kung paano ka nagsabi sa Lord na maglilingkod ka at ibibigay mo yung buhay mo kay Kristo, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Diba po? Hindi naman siya nagbago. Minsan, ikaw lang nagpabago-bago ng isip. Bago-bago tayo minsan ng isip. Kasama ko pa yan, Lord. Diba? Kasama ko pa yan, Diyos. Hindi ka naman niya iniwan. Sabi nga sa kanta ano bang kanta yun? Hallelujah. Yung kailan ka iniwan ng Diyos, kailan mo naranasan na siya ay wala. Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema na di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Di ba? Lahat ay dilingid sa Kanya, kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Amen? Di ba? Kahit kailan hindi tayo binabayaan ng Diyos. Hallelujah. Di ba patuloy natin palakpakan ang ating Pangulo. Di ba po? Hallelujah. Kahit kailan hindi tayo binabayaan ng Diyos. Sa dami-daming problema, pero yung problema na yung isang tinatawanan na lang natin. Kasi naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos eh. Naranasan mo yung pagkilos ng Diyos. Amen? Kasi alam mo, may gagawin ng Diyos sa buhay niya. Naalala ko po. Naalala ko po yung papunta ako. May problema po ako nun. May due date din po ako nun. Sa Oriente. Ano po yun na putulan. Mga lingkod ng Diyos, mga putulan eh. Sabi ko. Hallelujah. Lord, paano kaya itong babayaran? Ang bilis na nga sermon, Lord eh. Dinuksan ko yung Gcash. Isa cellphone ko na buhay. Pag buhay ko, may pera pa pala ako roon sa Gcash. Di dahil daling yung cash out. Hindi mo. Yun. Kahit pa paano, nabawasan. Di lang nabawasan, nawala pa yung utang ko sa Meralco. Hallelujah. Sabi ko, salamat sa Lord kasi hindi ko alam, may pera mo pala ako sa Gcash. Tapos, yung pag-cash out ko, biglang namatay na yung cellphone, natuluyan na siya. Kasi, tapos na daw po yung kontrata ko sa cellphone eh. Hallelujah. Pero napapasalamat ako sa Lord. Yung araw na yun, hindi ko alam kung saan nakukuha ng pambayad. Kasi ako po yung bunso at panganay. Ako po yung taga-budget. Yung ate ko po mamasukan po ng katulong. Tapos ako po yung taga-budget. Papadala ko siya mga 3,000 sa isang buwan. Pero po, kung iisipin niyo po, hindi po kasya, di ba po? Pero sabi nga po, pag anak ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Ibon nga, di binabayaan eh. Ikaw pa kaya libon ng Diyos. Amen? Nakita mo yung mga maya dyan lumilipad? Yung mga ibon dyan, hindi binabayaan ng Diyos. Ikaw pa kaya na mismo naglilingkod sa harapan ng Diyos at hindi ka pababayaan lalo ng Diyos. Amen? Sige po, next. Ayan po. Joshua 1:9. Ayan din po. Sabi po dyan, alalahanin mo palagi ang mga bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya manghina dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay sa iyo kahit saan ka man pumaroon. Amen?
Kaya nga lagi natin naalalahanin yung mga bilin ng Diyos sa atin. Yung mga pangako niya. Kaya nga patuloy po tayo, meron tayong prayer meeting, may mga discipleship. Yun po yung mga aral na minsan natin, yung mga nababasa natin, minsan marami pa palang binibigay ang Lord. Marami pa pala translation ng Lord sa bawat buhay natin. Amen. Marami po kami natutunan tuwing pagkatapos ko ng service kay Tita Seni sa aming Bible School. Yung kay Hagar, kung wala niyo po si Hagar, basahin niyo po siya. Marami po tayong matutunan sa buhay ng mga nakasulat dito. Diba? At maraming translation ng mga buhay natin at matututo tayo spiritual. Amen? Mag-grow tayo spiritual. Amen? Kasi ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang pag-uunawa. May kanya-kanya tayong wisdom na binibigay ang ating Panginoon Diyos. Diba? Pero yung wisdom na yon patuloy nagiging lakas sa atin eh. Kasi meron pa pala yun. Saan mo nabasa yun? Ay, oo nga no. Minsan magpapagano na lang kami. Ay, oo nga, kuya. Ito nga yun. Nakaka-bless minsan pag nag-aaral po kami. May revelation binibigay ang Lord. Kahit na pag-aaral mo na, pag binalaga mo, iba na naman nabibigay ng Diyos. Diba po? Ganun yung kapangyarihan eh. Ng Word of God. Sabi nga po, hallelujah. Ang Bible, maraming nagtangkang bumasa. Maraming doktor, abogado, lahat, maraming gusto bumasa pero hindi nila maunawaan. Sa inyo bakit? Wala yung spirit. Pag wala yung spirito ng Diyos sa buhay mo, hindi mo kaya unawain ang salita ng Diyos. Amen? Kahit anong paulit-ulit mo basahin ng Word of God, hindi mo maunawaan kasi wala yung spirit. Pag nasa yung spirito ng Diyos, binabasa mo pa lang, maluluwa ka na eh. Amen? Nandun ka pa lang sa unang verse. Umiiyak ka na eh. Bakit? Naranasan mo agad yung anointing ng Holy Spirit. Amen? Naranasan mo agad yung sinasabi ng Bible. Minsan nga, pag nagkawento kami ni Kuya, parang doon kami sa looban ng eksena ng Bible. Ganun po talaga. Pag iniisip niyo po, parang tayo nandun sa looban ng kay Hagar Pag nasa iyo yung Espiritu ng Diyos, ganun po talaga, maranasan niyo po yung pagkilos ng Diyos. Amen. Kaya patuloy ko po namin kayo na anyayaan. Huwag po kayo matakot. Hindi po kami nangangagat. Amen. Next slide po, Ate Trina. Ayan. Sabi po dyan, conclusion. Ano po yung favorite verse ko? Filipos 4:13. Kaya kong harapin kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Amen. Lahat ng bagay kaya natin harapin pag nasa Kristo na sa buhay mo. Amen. Pero pag wala si Kristo sa buhay mo, hindi mo kayang harapin yan. Yung kalagayan mo ngayon, yung kalagayan ni Kuya, ni Ate Brenda, nyo, hindi mo kayang harapin yan pag wala si Kristo sa buhay ko. Sa buhay nyo, hindi nyo kayang harapin din yan. Hindi natin kayang harapin yung mga problema na yan kung wala si Kristo. Amen. Pero ngayon, di ba, sabi nga dyan, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatagad sa atin. Amen. Lahat ng yan, kaya natin harapin dahil kay Kristo lang. Amen. Kaya patuloy tayo magpakatatag sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga po, wala tayong ibang sasandalan kundi si Lord lang. Yung problema, kasi laki ng mustasa na mo, ang pagkilos ng Lord, kasi lawak ng karagatan. Pati yung pag-ibig niya, yung karagatang ito, kaya ganun kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Hindi niya tinitignan yung mga pagkukulang mo. Hindi niya tinitignan yung kasalanan mo. Basta mag-repent ka lang sa harapan ng Lord. Kaya po, mag-repent ka sa harapan ng Diyos, tutugunin ka niya. Sabi niya, kumakatok ay pinagbubuksan. Kaya po, kung patuloy tayo makatok sa harapan natin yung Panginoon ng Diyos, patuloy tayo pagbubuksan niya. Amen.
Sige po, patuloy po tayo manalangin. Hallelujah. Lord, maraming Lord God. Salamat Lord God sa iyong mga salita Lord God. Salamat Lord God sa mga salita mo na nagpapaalala sa amin Lord God. Patuloy kami Lord God. Magpakatatag Panginoon Lord God sa gitna Lord God ng aming mga iba't ibang kalagayan ng buhay Panginoon. Iba't ibang pagsubok pero Lord God, iisang Diyos na aming sinasamba ko dito lamang. Lord God, alam niyo po Lord God ng mga sitwasyon Lord God na mga anak mo ito sa harapan mo Panginoon. Sa mga sigal na nakaupo Lord God, sa harapan na ito Panginoon Lord God, alam niyo po Lord God ang mga pinagdadaanan nila. Alam niyo mga pagsubok nila. Alam niyo ang mga puso't isipan, Panginoon nila. Alam niyo ang mga prayer request nila, Panginoon. Alam niyo, kilala niyo sila mula ulo hanggang kanilang paa, Panginoon. Lord God, patuloy sa kanila, Lord God. Patuloy ko sa iyo, inalalapit sila, Panginoon. Salamat, Lord God, sa buhay nila. Salamat sa mga anak mo na nagbigay na oras na makinig, Lord God, na iyong banal na salita. Salamat, Lord God, sa buhay nila. Lord God, sa mga buhay, Lord God, ng aming mga kapatid na ito, Panginoon, Lord God, i-bless mo sila mightily. Sa respeto, Lord God, na kanilang paglilingkod sa iyo. Sa kanilang ginagawa, Lord God, sa iyong ubasan. Sa kanilang pag-worship sa iyo, Panginoon, sa kanilang paglapit, Ama, sa iyo. Sa kanilang, Lord God, buhay, i-bless mo sila. Sa buo na kanilang buong pamilya, Panginoon. Sa bawat pangangailangan nila. Alam ko namin, Lord God, your God, Lord God, you are provider, Panginoon, Lord God. Kahit kailan, Lord God, hindi nagmimintis, Lord God, ang kapangyarihan mo sa mga kapatiran, Lord God, may mga sakit at karamdaman, Lord God. Patuloy namin, Lord God, sila, Lord God, nilalapit sa iyo, Lord God. Patuloy namin pinapanghawakan, Lord God, ang salita mo, Lord God. Patuloy namin, Lord God, ang pinapanghawakan, Lord God, ang mga pangako. Sabi mo, Lord God, sa Isaiah 53 verse 5, by His stripes we are healed in Jesus' name. Lord God, banggitin lang namin ang pangalan ni Jesus ay magaling na kami, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga kagalingan, yung ubot sipot, Panginoon, Lord God. Alam po namin, Lord God, pinagalingin na kami. At sa yung mga karamdaman ng broken heart, Lord God, yung mga karamdaman ito, Lord God, iwas-iwas mo to sa pangalan lamang ni Jesus, Lord God. Sa mga dumaraan, Lord God, ng pagsubok, Lord God, patuloy niyo, Lord God, silang samahan, tulungan, at itawid sa kanilang buhay, Panginoon. At ipakita sa kanilang mga buhay, Lord God, na tanging ikaw lamang ang tanging Diyos na karapat-dapat papurihan. Alam ko namin, Panginoon God, may mga papakita o pag-usabi ka mga bagay, Panginoon God. Lord God, ang territory mo, Panginoon God, sa Kabuyaw Outreach, Lord God, patuloy namin sa inalapit, Lord God. Ang bawat pangangailangan, ang bawat project, Lord God, ng Amazing Grace Kabuyaw, Lord God, ang tulay, Panginoon God. Salamat sa iyong kasagutan, Lord God. Salamat sa iyong answer, Panginoon God. Salamat sa iyong kahabagan sa amin, Panginoon God. Salamat po, Panginoon God, sa granted, Lord God, na pagkakas sa amin. Salamat sa mga prayer, Lord God, ng mga anak mo, Lord God, na lumapit sa iyo, Panginoon God, na sa project na ito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon God, sa mga nagbigay, Lord God, sa buhay nila. Lord God, na nag-preach, Lord God, bless mo sila mightily, Panginoon Lord God. Pagpalain sila, Lord God, sa kanilang pagtatrabaho, Lord God, sa kanilang ginagawa sa buhay, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon Lord God, sa buhay nila. Sa mga gagawa, Panginoon Lord God, bless mo sa iyo po sila, Panginoon Lord God. Bigyan niyo sila ng lakas, Lord God, nagagaling lamang sa iyo, Panginoon Lord God. Pasamahan niyo po sila, Panginoon God, sa iyong madaling mga help, Panginoon.
Lord God, salamat po Panginoon sa umagang ito, Lord God. Salamat sa iyong presensya, Lord God. Salamat, Lord God, sa kapangyarihan na patuloy namin nararanasan na nagagaling namin sa iyo. Salamat sa iyong banal na Espiritu, Panginoon Lord God. Salamat sa matagumpay na gawain sa umagang ito at sa hapon, Lord God, na gawain, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon Lord God. Salamat, Lord God. Sa iyo lamang, Lord God, ang tanging papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na. Amen.